Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang hapon. Hapon pa lang po ngayon. Nasanay tayo na ginagawa natin ang ating mga pag-aaral sa gabi. Pero ngayon, gagawin natin, hapon pa lang, mag-aaral na po tayo. Para yung mga gagawin ko ay sa gabi ko naman po gagawin at hindi sa araw. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, God's Word. God's Word. Pag-aaralan po natin ang Ebanghelyo muli para sa araw na ito. Di tayo advance, di tayo late. Para sa araw po na ito. Today is January 20, 2025. January 20, 2025. Araw po ngayon ng Lunes. So, aaralin natin ang Ebanghelyo for today, araw ng Lunes, January 20, 2025. Simulan na po tayo. Bago tayo magsimula, tayo muna'y, katulad ng dati, tayo na muna'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo, Panginoon, ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag at kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng katulad na Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming salamat po muli sa inyong pakikiisa sa ating pananalangin. Pabasahin ko na po ang Ebanghelyo para sa araw na ito, January 20, 2025. Share screen po ako para maipakita sa inyo ang ating Ebanghelyo for today. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Marcos, Kabanata 2, mga talata 18 hanggang 22. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad, samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseyo ay nag-aayuno? Sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit darating ang araw na kukunin mula sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So, yun yung ating ebanghelyo ngayon.
Ano nangyari, may mga relihiyosong leader na lumapit at nagtanong kay Jesus kung bakit hindi sila nag-aayuno. Hindi nag-aayuno si Jesus, mukhang hindi nag-aayuno si Jesus, at hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. So, yung ebanghelyong yan ngayon, kine-question nga ng mga relihiyosong pinuno si Jesus, yun nga, tungkol sa hindi nila pag-aayuno at ng kanyang mga alagad. Tanong, bakit hindi kayo nag-aayuno? Ang naging tugon ni Jesus, ang naging tugon ng Panginoon, ay mula sa lengguwahe ng kasal. Okay? Mula sa lengguwahe ng kasal. Temang katulad ng dugong nananalaytay sa buong kasulatan sa Luma at Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, may awit si Solomon tungkol sa kasalan. Okay? So kahit sa Lumang Tipan, tema na yung kasal. Okay? Tema na yung kasal. Basahin niyo po yung yung awit ng mga awit, Songs of Songs na isinulat ni Solomon. So, yung tema ng kasal talaga ay parang dugong nananalaytay sa kasulatan, sa sacred scriptures, kapwa sa luma at bagong tipan. Okay, sa lumang tipan, yung panahon ni Solomon, sumulat si Solomon, Songs of Songs. Kasal yun. Okay, kasal yun. Tinutukoy dun sa kasal na yun, sa kasalang yun. Ang Diyos bilang what? Yung kanyang kabiyak ay Israel, yung Israel. Kabagong tipan, ito naman ang sinasabi ng Panginoon. Ngayon, para unawain natin muli ang kasulatan o ang ebanghelyo, gamitin uli natin ang implication o significance ng kultura, tradisyon, at kasaysayan sa pag-unawa. Ganyan tayo mga Katoliko, hindi ba sa bibigyan ng interpretasyon dapat yung salita ng Diyos? Kinokonsider ang kultura, tradisyon at kasaysayan upang ito'y unawain. So ngayon, kung usapan ng kultura, ano ba ang pag-aayuno sa kultura ng mga Hudyo? Intindihin natin yung pag-aayuno sa kanilang kultura. Sa kultura ng mga Hudyo, ang pag-aayuno ay isang mahalagang aspeto ng kanilang relihiyosong tradisyon. Tradisyon is pinaniniwalaan. Pinaniniwalaan. At hindi lamang basta pinaniwalaan ngayon. Nag-ugat sa kanilang pinaniniwalaan sa nakaraan. Yun naman ay kasaysayan. So, itong pag-aayuno, madalas na inuugnay nila. May connection ito sa kanilang pagsisisi. May connection ito sa kanilang mga pagninilay, relihiyosong pagninilay. Ano ang kanilang buhay na may relasyon sa Diyos. At pagpapalapit ng kanilang sarili sa Diyos. So, yun yung pag-aayuno. Kaya kung iintindihin natin kung saan nanggagaling yung tanong ng mga reliyosong leader kay Jesus, parang sinasabi, bakit parang hindi kayo nagsisisi ng kasalanan? Parang hindi kayo nananalangin. Which is, hindi naman totoo yun. Alam naman natin sa maraming yugto, nananalangin si Jesus at ang mga alagad. Lumalayo pa nga si Jesus, umaakyat ng bundok para manalangin. Okay? Sa punto naman ng pagsisisi, ano bang kasalanan ng dapat pagsisihan ni Jesus? May kasalanan ba si Jesus? Alam naman natin na naging tao nga rin ang Panginoon. Nagtaglay siya ng mga katangian o mga kalikasang tao. Pero maliban sa pagkakasala, wala siya nagawang pagkakasala. Bagamat nagkaroon siya ng mga kalikasang tulad ng tao, nagugutom din siya, okay? Nauuhaw din siya. Katulad nung nakapako na siya sa krus, sinabi niya, ako'y nauuhaw. So napapagod din siya habang pasan niya yung krus.
ilang beses siyang nadapa, at nung sinaksak yung tagiliran niya, tinagasan din siya ng dugo't tubig. So parang tao o talagang tao, tinatagasan din siya ng dugo kapag nasusugatan. Ngayon, palalimin pa natin, tignan naman natin ang tatlong layunin ng pag-aayuno sa kanilang kultura. Babalikan natin. Una, yun nga, pagsisisi. So parang question, parang wala kayong pagsisisi ha. Okay? Sa kultura ng mga Hudyo, ang pag-aayuno ay madalas na konektado sa Teshuvah. Sana na i-pronounce ko ng tama. Teshuvah o Teshuvah o pagsisisi para sa mga kasalanan. Kaya ka nag-aayuno because meron kang pinagsisisihang kasalanan. Konektado yan sa kanilang paniniwala. Teshuvah. Sumunod, pag-alaala. Ano ang kanilang mga alaala? Inaalala. Ginagamit nila ang pag-aayuno bilang paraan ng pag-aalaala sa mga makasaysayang trahedya na dumaan sa kanila, katulad ng pagkawasak ng templo ng Jerusalem. Okay? Pagkawasak ng templo ng Jerusalem. Mahalagang kasaysayan yan sa kanila. Kultura at kasaysayan. Again, kultura, kasaysayan. Okay? Pagkatapos, so pagsisisi, okay, layunin ng pag-aayuno, pagsisisi, pag-aalaala sa makasaysayang trahedyang dumaan sa kanilang kasaysayan. Pagsisisi para sa mga kasalanan. Sa sinauna, di ba, bilang pagsisisi, nagdadamit sako at naglalagay ng abo sa ulo. Sumunod, isa pang layunin ng pagpapakumbaba. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, pinapakita nila ang kanilang pagpapakumbaba at pagsuko sa Diyos. Okay. Kung may kasalanan ka, hindi ka dapat magyabang. Siyempre, aaminin mo yung iyong kasalanan at hindi ka magdadahilan. Pagpapakumbaba, buong pagsuko sa Diyos. Tatlong layunin: pagsisisi, pag-alaala, pagunita sa makasaysayang trahedyang nagdaan sa kanila, at pagpapakumbaba. Yun ang layunin ng pag-aayuno. Ngayon, tignan naman natin ngayon ang kasal sa kanilang kultura, kasi gumamit ng pag-aayuno, imagery ng pag-aayuno at imagery ng kasal. Ano naman ang kasal sa kulturang Hudyo? Bibigay ko sa inyo tatlo lang. Pero may iba pang aspeto ang kasal sa kulturang Hudyo. Bibigyan ko kayo ng tatlong aspeto. Una, sa kaugalian at simbolismo. Pagkasal, ang nangyayari, nagkakaroon ng pagbabasag ng baso. Karaniwan, ginagawa ito ng lalaking ikakasal sa dulo ng seremonya ng kasal. Pag-alaala muli, simbolo ng pagkawasak ng templo sa Jerusalem. So ang kultura at kasaysayan talaga mahalaga sa kanila sa kasal o sa pag-aayuno. Pag-alaala ng kahalagahan na kahit may kasiyahan, dahil may kasal, kailangan pa rin silang may pagpapakumbaba. Okay? So nagbabasag ng baso, pag-alaala sa pagkawasak ng templo sa Jerusalem, na kahit kasiyahan, panahon ng kasiyahan o kasal, kailangan pa rin mayroong pagpapakumbaba. Okay? Para kasing lumabas, pinarusahan sila ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na mawasak ang templo ng Jerusalem. Sumunod, kaugalian at simbolismo, yikud. Y-I-C-H-U-D. Yikud. Sandaling pag-iisa ng mag-asawa pagkatapos ng seremonya. So, simbolo ito ng kanilang bagong buhay na magkasama. Okay? Okay? Yun yung kasal.
kaugalian at simbolismo. Yun yung una. Sa kaugalian, nagbabasag ng baso. Sa kaugalian, sandaling pag-iisa ng mag-asawa. Sa simbolo, yung likod, sandaling pag-iisa ng mag-asawa, simbolo ng kanilang bagong buhay na magkasama yung mag-asawa. Yung pagbabasag ng baso, simbolismo, pagkawasak ng templo ng Jerusalem na napakahalaga sa kanila. Pagkatapos, pangalawa, bukod sa kaugalian at simbolismo, yung handaan mismo, tignan natin. Si Yuda, sa kanila, si Yuda. Ang kasal ay sinusundan ng masiglang handaan. Tumatagal na mga ilang araw. Si Yuda, kung saan may kainan, may sayawan, may inuman, at pagbibigay ng pagpapala sa mag-asawa. So ang kasiyahang ito ay nakabatay sa kanilang tradisyonal na konsepto ng pagpapalaganap ng kagalakan sa bagong tahanan ng mag-asawa. So yung kasal talaga is kagalakan, larawan ng imagery ng kagalakan, imagery ng katuwaan o kaligayahan. So sinusundan ng masiglang handaan yung kasal sa Yuda. Okay? So one, muli balikan natin kaugalian at simbolismo sa kasal. Tapos yung mismong handaan, yung sa Yuda. At yung pangatlong ibigay ko sa inyo, yung spiritual na kahalagahan nito. Sa pananaw nila, ang kasal ay hindi lamang isang legal na kasunduan. Hindi lamang ito reglamento nilang mag-asawa na ako may ipinangangako sa iyo at ikaw may ipinangangako sa akin. Hindi lang isang legal na kasunduan, kundi ito'y isang sagradong tipan o tipan, covenant. Sa lumang tipan, nangako ang Diyos sa atin. Ang maraming bagay, nangako ang Diyos sa Israel ng maraming bagay. Ito ang kanya naging tipan. Okay? Sa bagong tipan, nagkaroon uli ng pakikipagtipan ng Diyos, ng mga pangako ang Diyos, mga mensahe ang Diyos sa atin, sa tao at sa Israel. Tinatawag na itong hindi legal na kasunduan, kundi tipan talaga. Covenant. So, ibig sabihin, hindi lang yung tipan, hindi lang sa pagitan ng tao sa tao, ng mag-asawa, kundi tatlo ang nandun sa seremonya ng kasal. Yung babae at lalaki at yung Diyos. Kaya nakakalungkot yung mga kasalang nasisira. Kasi pag nasira ang isang kasal, parang nasira na rin ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos, ang kanilang pakikipagkasundo sa Diyos. Mangangako yung mag-asawa sa harap ng simbahan ng mga tao, ng community of believers, mangangako sila sa harap ng Diyos na yung kanilang mga tungkulin sa isa't isa ay gagawin nila. Mamahalin ng lalaki ang kanyang asawa at ang babae mamahalin ng kanyang asawang lalaki. Okay? Kung paano minamahal ng Diyos ang simbahan, ang iglesia. So yung union, yung pagsasama, ay pagtuturing na pagbuo ng isang buo. Dalawang kalahati ng kaluluwa muling magsasama. Okay, muling magsasama. At iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang nasama sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. Okay? Yun po. Covenant, tandaan natin. Hindi lang isang legal na kasunduan, kundi nagkasundo kayo sa harap ng Diyos at sa harap ng simbahan na lahat ng inyong tungkulin, lahat ng inyong obligasyon, lahat ng inyong responsibilidad sa isa't isa gagawin nyo sa harap ng simbahan at sa harap ng Diyos. At tuwing masisira ang bawat kasal,
parang nasisira din ang pakikipagtipan natin sa Diyos. Lalo na hindi lang tayo basta ikinasal sibil. Hindi lang tayo basta ikinasal legal. Okay? Tayo ikinasal ng may pakikipagtipan. Okay? Not just a contract, a legal contract, but a covenant. Ngayon, ito mukhang tago sa kaisipan ng mga reliyosong leader na kumustyon kay Jesus. Tinanong si Jesus, bakit di kayo nag-aayuno? Ikaw at ang iyong mga alagad. Sumagot si Jesus ng imagery niya na ginamit ang lengguwahe kasal. Ngayon, sa ating paniniwala, ito yon. Lumang tipan sa Songs of Solomon, ang Diyos, ang katipan niya ay ang Israel. Sa bagong tipan, si Jesus ang lalaking ikakasal o ang nobyo, ang bridegroom. Ito yung mukhang tago sa kaisipan ng mga reliyosong leader. Di nila fully realize, di nila fully know na si Jesus ang lalaking ikakasal, ang nobyo, ang bridegroom. At ang mga disipulo, ang mga kasama ni Jesus, ang groomsmen. Sila yung mga best man sa kasal. Okay? Ang simbahan na kanyang itinatag ang kanyang magiging asawa. Kung paano, di ba sa kasal, bigin mo ang iyong asawa kung paano minamahal ni Kristo ng Diyos ang kanyang iglesia. Ang simbahan na kanyang itinatag ang kanyang magiging asawa. Okay? The church which he came to found, yung simbahan kung saan dumating siya upang itatag, ay at mananatiling ang kanyang kabiyak, his bride. The church, English natin, the church which he came to found is and will become his bride. Sa unawa ng mga unang ama ng simbahan, ating forefathers of the church, na itatagang simbahan mula talaga sa tagiliran ni Jesus, sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, ang tubig at dugo, ang tubig na sumasagisag sa spirito at dugo na sumasagisag sa buhay ay tumaga sa kanya para sa ating kaligtasan. Okay? Yun ang mensahe talaga ng kaligtasan. Ang simbahan ay naipanganak sa pagsusugo ng Espiritu Santo. Ngunit bago yon ay ang pagtagas ng dugo at tubig sa tagiliran ng Panginoon. Yung tubig sasagisag sa Espiritu at yung dugo sasagisag sa buhay. Mahirap bang unawain? Mahirap. Wala tayong magagawa. Yan ang talagang ipinararating ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Ganyan yung imagery o paglalarawan. Okay? Mula sa tagiliran. Kasi, yung bagong Adan, habang yung sangkatauhan ay nangyari mula sa tadyang ng unang Adan, so nagkaroon ng sangkatauhan mula sa tadyang ng unang Adan, ang simbahan naman natin ngayon ay ipinanganak na muli sa tadyang ng bagong Adan. Si Jesus ang bagong Adan. At mula sa kanyang tadyang, isinilang at itinatag ang simbahan. So, ang pagkabuo ng simbahan ay hindi lamang nangyari nang isugo niya ang kanyang Espiritu Santo, kundi ang simbahan din ay nabuot tunay na itatag dahil sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. So, yung simbahang naisilang mula sa kanyang tadyang ng bagong Adan ay palalakasin ng Espiritu Santo matapos na muling mabuhay sa kamatayan ng Panginoon at nagbalik sa kanyang kaluwalhatian, umakyat na muli sa langit. Tangako siya, pag alis ko,
isusugo ko ang banal na Espiritu Santo. Isusugo ang banal na Espiritu Santo. At yan ang kinikilala natin, birthday ng ating simbahan. Okay? Ngayon, yung lalaking ikakasal, which is si Jesus, ang Diyos, kukunin sa presensyang pisikal. So, hindi na natin siya makakasama. Hindi na sila nakasama ng mga alagad. Hindi na siya nakasama ng mga alagad. The physical presence. Muli siyang nabuhay, umakyat sa langit, at anong sabi ng creed? At doon muling magbabalik. From thence, he shall come again to judge the living and the dead. Mawawala sa atin ang physical na presensya ng Panginoon. Subalit sa pagkawala ng kanyang physical na presensya, isinugo naman niya ang banal na Espiritu Santo bilang kapanganakan ng ating simbahan. So kaya ang kasal talaga na tinutukoy ay pagdiriwang, tulad kung paano isilang ang isang sanggol o nilalang. Kasama ni Jesus ang mga alagad, panahon yun ng tuwa, panahon yun ng kaligayahan, panahon yun ng pagdiriwang. Sinong ikakasal ang magiging malungkot? Sa pag-aayuno, kailangan mo ng kalungkutan. Magpakita ka ng pagsisisi at sakit sa iyong mga kasalanan. Pero si Jesus, kasama pa ng mga alagad, anong kalungkutan ang ilalagay doon? Anong kalungkutan ang dapat gawin? Hindi kalungkutan, kundi pagdiriwang. Ang muling pagkabuhay ni Jesus at pagbabalik sa kanyang kaluwalhatian ay pagdiriwang pa rin. At mawawala ang kanyang pisikal na presensya, isusugo ang banal na spirito. Sa Kalbaryo, dumanak ang dugo't tubig bilang kapanganakan o pagkatatag ng simbahan mula sa kanyang tadyang. Mula sa kanyang tadyak. Blood and water. Blood and water. Blood is life, water is spirit. Kaya nga, pag binibindisyonan tayo, gumagamit tayo ng tubig sa gisag ng spirito. Okay? Sa gisag ng spirito. Ang dugo naman ay buhay. So, mawawala sa pisikal na presensya ang Panginoon. Di na nila magiging kapiling. Di na nila kapiling. And so, ano na mangyayari? Tsaka tayo mag-aayuno. Tsaka dapat mag-ayuno. Dapat natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Kasi, itong Panginoon na nawala sa physical presence, babalik ulit siya. Ano sabi ng creed? Okay? Akit siya sa langit, from thence he shall come again to judge the living and the dead. Yung muling pagbabalik. So sa tamang salita, ganito lang yan. Ilagay natin o dapat nating ilagay sa tamang panahon o sitwasyon ng mga bagay-bagay. Katulad din ng nasa huling bahagi ng Ebanghelyo. Ilagay sa tamang sitwasyon. Ilagay sa tamang panahon ng mga bagay-bagay. Hindi mo ilalagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Dahil mangyayari, puputok ang lumang sisidlan. Kapwa sila masasayang. Masisira ang sisidlan at tatapon ng bagong alak. So ano yan? Ano yan ngayon? Ano yan? Lagay natin sa tamang panahon o sitwasyon ang mga bagay-bagay. May mga gustong magbalik sa traditional katulad ng Latin Mass. Okay, gusto nila yon, ayaw nila ng Novus Ordo. Meron naman mga nagsasabing okay ang Novus Ordo. Anong silbi na tama yung pagsamba, ngunit hindi mo naman maintindihan ng maraming kabuuan dahil Latin. Diba? Danas nyo, kapag kasama natin ang ibang kultura, ang ibang lahi, kapag nagsasalita sila, di natin sila naintindihan.
Okay? Malalim o mababaw man ang kanilang sinasabi, hindi pumapasok sa loob natin. Hindi pumapasok sa isip natin kasi hindi natin naintindihan. So sasabihin natin, gusto kasi natin ng tradisyonal ang sinauna. Ano nga magiging silbi nun? Kung hindi talaga natin maintindihan. Para ka lang nagsasalita sa hangin, para ka lang nagsasalita sa hangin, para ka lang nagsusulat sa tubig. Okay? Ngayon, hindi mo man sinasabing wag niyong paniwalaan ng Latin Mass. Wag niyong, what? Wag niyong paniwalaan ng Latin Mass. Wag niyong piliin ng Latin Mass bukod sa Novus Ordo, desisyon niyo po yan. Kung sa pag-attend ng Latin Mass, mas lumalalim ang inyong pananampalataya, so be it. So be it. Pero yung mga taong Katoliko, yung mga Katolikong ma-attend ng misang makabago, Novus Ordo, pabayaan din natin sila. Okay? Kasi baka naman yung buong misa, dahil sinasabi sa lingwaheng alam nila, mas tumitimo sa puso, pumapasok sa loob, bumubuo ng kaisipan, bumubuo ng mas malalim na pananampalataya. So huwag tayong magkagulo kung anong susundin, sinauna o luma. Pero ang sinasabi, ilagay natin sa tamang panahon ng mga bagay-bagay. Diba ang panahon noon, panahon ngayon, kahit ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi nagbabago noong panahon noon, sa panahon ngayon, may a-apply pa rin natin ang mensahe ng kaligtasan sa makabagong paraan. Pero dahil na nagbabago ang mundo, may iba't ibang paraan. Halimbawa ngayon, nakapag-uusap tayo, nakapag-aaral ng Ebanghelyo gamit ang internet, gamit ang World Wide Web. Di ba sabi ng Evangelii Gaudium, ipahayag ang joy of the gospel. The joy of the gospel sa iba't ibang format, sa iba't ibang paraan. So kung di natin susundin yon, okay, ang nangyayari, hindi tayo sumusunod sa simbahan. Simbahang itinatag ng Panginoon at simbahang naglagay ang Panginoon ng mga pinili niya upang tayo'y pamunuan. Hindi ko kine-question ang inyong pagsunod, ang inyong obedience. Okay, ang inyong obedience sa pagpili ng traditional na Latin Mass. Hindi ko kine-question ang inyong pagsunod. Pero wag nyo rin sabihin na mas obedient kayo kesa dun sa mga tao. Okay naman sa kanila, Novus Ordo, ang makabagong paraan ng pagbimisa. So, ang pinal na kasalan, may final wedding po. May final wedding feast. Kailan mangyayari yun? Yung pinal na kasalan. The final wedding feast is pagbalik ng Panginoon. The bridegroom's return. Si Jesus yun. Babalik siyang muli. At ngayon, habang wala ang kanyang physical na presensya, habang naghihintay, ano na ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? O ano ang dapat natin gawin? Bago siya umakyat sa langit, bago siya muli umakyat sa kaluwalhatian, what? Kinomission niya ang kanyang mga alagad. Gawin niyong alagad ang lahat ng bansa, tao, lahit, lipi. Bendisyonan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, tayo, ikaw at ako, kung nabinyagan ka na, itinalaga tayo sa misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ng mensahe ng kaligtasan. Okay? Binyagan ka, binyagan ako, so kasama ka doon sa sinasabihan, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa,
Bendisyonan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo habang naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik na mangyayari yung pinal na kasalan. At upang gawin nating alagad ang lahat ng tao, bansa, sa pagbabautismo yon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. That is how, paano gagawing alagad ang lahat ng tao at bansa. Pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagbabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumatotal, buhay natin. Ang ginagawa natin ngayon, ang mga dapat nating gawin ngayon ay paghahanda lamang sa kanyang muling pagbalik kung kailan mangyayari yung final wedding feast, yung pinal na kasalan. So, ano mangyari dyan? Ang tanong dyan, are you heeding? Sinasagot mo ba? Tinutugon mo ba? Tinutugon mo ba? Tinutugon ko ba? Tinutugon ba natin? Sinasagot ba natin ng tama yung tawag ng Panginoon? Yung utos ng Panginoon? Yung commissioning ng Panginoon? Ginagawa mo ba? Ginagawa ko ba? Itong ginagawa natin, kung ginagawa natin talaga ng ayon sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ng anuman hindi ng dahil sa kasikatan. Hindi ko po ito ginagawa para sumikat ako. Ayoko nga sumikat eh. Ang sarap-sarap ng buhay na pribado. Pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin. At sa ginagawa naman natin, parang sinasabi din natin, mahal po kita, Panginoon. Kung mahal mo, alam mo dapat mong gawin. Hindi ang sinasabi ng Panginoon. I love you, Lord. Ilang ulit tinanong ni Jesus si Pedro, mahal mo ba ako? At paano sinagot? Nung sinabi ni Pedro, Opo, Panginoon, mahal po kita. O eto, mga gagawin. So, itong ginagawa natin ngayon ay bahagi ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya ikaw, huwag kang bibitaw. Huwag tayong bibitaw. Alam natin na sa ginagawa natin, mas lalo nating napapalalim ang pagkilala natin sa Panginoon. Mas lalo natin siyang nakikilala, mas lalo natin siyang napapagpahalagahan, at mas lalo nating nasasabi sa Kanya, mahal po kita, Panginoon, because take interest. I took interest in you. Interesado ako sa iyo, Panginoon. That's why I'm doing this. Interesado akong masigit pa kitang makilala, masigit pa kitang mapaglingkuran. Diyan po natin yan tapusin. Masyado nang umaba ang ating usapan. Pero muli, sana po ay nakapag-iwan ako sa inyo ng isang bagay na mas lalo pang mapag-iisipan, mas lalo pang mapagninilayan. Wala tayong magagawa kung ngayon medyo mahirap intindihin. Yun po talaga ang mensahe ng Ebanghelyo. So, magandang araw po sa inyong lahat. At bago tayo magtapos, talagay tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw.
at pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan sa anumang panganib, sakuna o malulubhang pagkakasakit. Alam po sa inyong lahat, muli magandang hapon, mapagpalang hapon ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Paalam.